Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na pinatawag na nga itong si Sandro, si Zaldi at iba pa niyang mga kasabwat dahil nga sa kanilang ginawang katulian at talagang nasilip nga ito ng mga investigador, ibang mga senado at ibang mga abogado na talagang pinaglalaban ang katarungan ng bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapansin na talagang hindi na nga makakawala ang kampo nga ni Kuting ng Norte. Kaya naman mas lalo ang ito ng galaitin ng galit at naghahanap na naman ng scapegoat kung sino nga ba talaga ang ibabala nila sa kanyang anak na si Sandro dahil hindi nga ito makakawala sa kamay ng batas ng Pilipinas. Ngayon nga ay maraming netizen ang tila nag-aabang kung ano nga ba talaga ang sasapitin ni Sandro at ni Zaldi na ito. Dito nga natin mapapansin na magkakaroon kaya ng katarungan at hustisya o puro na naman hearing ang mangyayari sa kaganapan sa loob mismo ng Senado. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Ito ba yun? Declaration. Okay. Kailan to? Superior Court of California. Okay. Ayan, nakashare na ba kayo mga palangga? Okay, nakashare na ba ang mga hitad? Okay, so Gregorio Remulta, thank you. Inday Sara forever. Kababayan ko si Saldi ko. Magnanakaw talaga yan. Sana matigok na siya. Sabi ni Eva Magera. Ano ba ang kailangan natin gawin? Si Tekiel Prada and si Stephanie Gada. Okay. Kahapon nag-hearing dyan at pinipigil nitong ni Lagarin na ilabas ni Toby Tiangco yung mga yung USB, yung USB na yan patungkol nga dyan sa mga kawatan ng flood control. So sino kaya? Bakit ito pinipigilan na i-present si Zaldico? Kumbaga pinagalanan na nga siya ni Bangag, di ba? So nakikita nga natin dyan ay nagka-onsehan na yung mga yan dahil si Elizalde as sinabi na rin ni Inday Sara yan dati, last year, na dalawa lang ang humahawak ng budget ng Pilipinas during 19th Congress. Si Romualdez at saka si Elizalde. Sinabi ni Inday yan at yung mga expose ko din sa inyo tungkol nga dito kay Elizalde na Elizalde na according to my source ay bumili pa ng bahay. Okay, bumili pa ng bahay. Okay, din natin to. Sa Forbes Park. Okay, tignan na natin itong mga ebidensya natin dito. Okay, hinahanap ko. Wala. Okay. Ito, buksan natin itong telepono na to. Okay? Dali. Tignan natin. How are you? Kumusta mga taga-Hawaii? Andito ko ngayon. Nagmamaganda. Okay, Elizalde. Dami alam mo sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, dapat lumabas na kayo ng bahay. Lumabas na kayo ng bahay nang matapos na yung mga problema nyo. Okay, here. Okay. Nakita nyo ba to? Okay. Nakita nyo ba tong message na yan? Teka. Ito kasing, Elizalde.
Ito kasing application na ito, ginagamit ko to, okay, para mag-present ng evidence sa kaso ko, kay Elizalde ko, kay Mylene ko, kasi yung mag-asawang yan, kinasuhan ako. Okay? Pati si Mel Robles, silang ka sa PCSO, pating asawa niya, na si Sherwin Robles. Kinasuhan ako ng mag-asawang yan dahil ang kaso nila sa akin, defamation, dahil sinisira ko daw ang kanilang pangalan at sila ay pure and pristine, hindi sila magnanakaw at hindi sila nakikinabang sa pera ng bayan. So since si Saldi ko muna ang pag-uusapan natin ngayon, alright. So pag ginugel ko, pag sinearch ko yung pangalan ni Saldi ko, kung nakikita nyo yan yung lumalabas, okay? Zaldi ko, lahat ng messages sa akin ng puting ahas lumalabas. Alright. Okay? Sinabi ko na to sa inyo, itong mga expose na to noong 2013. Okay. July 19, ito yung unang nakikita ko dito, 2023. July 19, 2023. Nakita niyo ba yung date na yan? From my puting ahas. July 19, 2023. I hope hindi baliktad yung pinapakita ko, no? Alright. Alright. So, tignan natin yung message from July 19, 2023. Alright. Okay. Ano ang sabi dyan ng puting ahas? Ayan, nakasuot yung pangalan ni Saldi ko. Basahin ko na lang. Ang article, mga kababayan, from Philippine Star, tungkol sa issue ng nakaraang, alright. Okay. Wait a minute. Okay. Tungkol sa issue ng sinasabi ng puting ahas na itong contractor, sabi niya hindi ito blacklisted for the following reasons. Kumbaga, ang sinendan niya ako ng article from August 17, 2021. Ang article is COA, okay, PSDBM has not blacklisted overpriced DepEd laptop. Ito yung kinasangkutan ni Saldi ko, okay, noong 2021. Ngayon, ang issue na ito, sabi dito, the Commission on Audit has called out the procurement service of the Department of Budget and Management over its failure to implement last year's audit recommendation to blacklist the supplier of the pricey and outdated laptops worth 2.4 billion for the Department of Education. Okay? In its 2022 annual audit report on the PSDBM, the COA noted that based on the validation conducted by its audit team, the previous recommendation to come up with a resolution on the termination of contracts or blacklisting of suppliers in connection with a controversial laptop procurement deal was still not implemented by the PSDBM as of December 31 last year. The Blacklisting and Termination Review Committee has not yet conducted blacklisting proceedings over the subject contracts. Thus, a resolution on the termination of contracts or blacklisting of suppliers has not been issued, okay, according to COA. This was contrary to the PSDBM management's claim that the resolution on the termination of contract and the blacklisting of the supplier was already submitted to the head of procuring entity. Alright. Yun ang nakalagay dito. Ngayon mga palangga, ito yung mga panahon na mga tinitira nila nga si Inday Sara para i-impeach. Okay? Para i-impeach yung mga issue dito sa DepEd at yung mga issue ng laptop scandal nitong si Saldi ko. So ngayon,
mga palangga, kaya sinend sa atin ito, okay, ng ating puting ahas, okay, sabi niya, hindi ito blacklisted for the following reasons. Okay? The contractor is actually Congressman Saldico, Chair of the Appropriations Committee, Bagman of Tambaluslos. Alright. Number 2, sinabi niya dito, okay? Wag na itong isa dahil di naman ito kasali muna. Tsaka na yan. Tsaka na yung isa. Another issue, mga kababayan, okay, October 1, 2023. Okay, madam, ako to. A1 information. As of September 2023, 6 Forbes properties were sold at the right price to Tambaluslos. Dapat imbestigahan din itong si Tambaluslos, itong si Martin Romualdez, itong si Zaldico. Kasi nga, sila ay magkakasabwat. Okay? According to this information na pinresent ko sa inyo noong 2023, the reason na kinasuhan ako ni Zaldico at ng kanyang asawa. Dahil sa expose na ito. Okay? Isa sa expose na ito na pinresent ko sa District Court of California, dito sinabi ng ating puting ahas, Zaldico, as of September 2023, 6 na Forbes Park properties ang naibenta o binili, okay, binili ni Tambaluslos, ni Romualdez. Zaldico's newest house in Forbes Park has 2 basement floors to house all their money bundles. So may 2 basement floors, according to my informant, ang bahay ni Zaldico sa Forbes Park. Kaya kung gusto talagang solusyonan, gusto talagang mapanagot ng Congress, ng Senate, si Zaldico at ang kanyang asawa, dapat ipatawag siya. At katulad ng ginagawa nila dyan kay Diskaya, na ni-raid nila ang bahay, right? Dahil sa mga luxury brands o luxury cars, dapat ganun din, i-raid din nila yung mga nabiling bahay according to my puting ahas ni Zaldico at ni Mylene ko. Kasi inamin nila ito, mga kababayan, sa kanilang declaration na yes, bumili sila ng bahay dyan sa Forbes Park. Pero syempre, ang depensa nila ay pera nila. At itong bahay na to sa Forbes Park ay kabibili lang nila. Recent lang yan, panahon ni Bangag. Yan, Senator Marcoleta, Congressman Marcoleta, mag-ama, kayo lahat dyan. Ano pa nga expect natin sa Senado at Kongreso? I wish, nasa California ako para natin to. Hindi ko kasi, ma-retrieve lahat. Nasa laptop ko hindi ko alam kung paano ko i-present itong pag-amin ni Zaldico. Nakalagay yan sa declaration nila. Ulitin ko mga kababayan, si Zaldico po ay 2023 ko pa in-expose dito sa vlog ko. A1 information, paki-screenshot. Okay? Ayan. Okay? Yan. Itong binabasa ko sa inyo, tungkol sa bahay ni Zaldico, itong ebidensyang ito, actually pa-forensic na ito. Alam mo dito sa Amerika, it's amazing, Kasi, nirequest ng kampo ni Zaldico ng plaintiff, silang mag-asawa, na i-present, na i-release ko itong mga sinabi sa akin ng puting ahas kasi baka gumagawa lang ako ng kwento. Di ba? Madaling gumawa ng kwento na baka, kunwari may nag-send sa kanyang puting ahas, pero wala naman pala. So dito sa information na ito, pinresent ko, actually it's ongoing, yung case. Ito ay in-extract itong mga mensahe na ito at ipinresent ako sa korte para makita nila, actually ang gusto nila makita, yung metadata ng information na totoong may pinanggalingan itong mensaheng ito, itong messages na ito. The problem, mga kababayan,
sa kanila ay hindi nila itong app na ginamit namin o ginamit ng Puting Ahas, hindi nila makita kung sino talaga ito. Kaya, ano ang pagkakakilanlan nitong Puting Ahas na ito. Kaya gigil na gigil itong kampo ni Tambaluslos, ni Ko, ni Robles, ni Lisa Tanas na nagkaso sa akin kasi gusto nilang ma-pinpoint actually. Itong bangag na administration, gusto nilang ma-pinpoint kung sino ang Puting Ahas ko kasi gugurgurin nila yan. Alright. Ngayon, mga palangga. Alright. Anong eksena dito? Another Zaldico. So, hindi ito bago. Ang expose ni Bangag, hindi siya ang nauna. Ako ang unang-unang nag-expose nitong mga kontraktor-kontrata na ito. Kaso lang, syempre, alam mo naman sa atin, dyan sa gobyerno, sa Kongreso, Senado, okay, hindi naman sila mag-iimbestiga kaagad-agad kung may mga inaantay pang mga eksena. Now, here we go. Alright. That's Zaldico, October 1. Okay. Tingnan natin tong October 31, 2023. Okay, kasama ba si Zaldico? Dapat lumabas yung pangalan niya. Basahin ko lang. Okay. Okay. So, October 31, ito yung message sa atin ng extraction na kinasasangkutan ni Lisa Tanas at yung kapartner ni Lisa Tanas sa business na si Francis Chua. Ito yung tatay ng 2 batang kinidnap mula sa Turkey na mga anak ni Sheena na tinawag kong distressed mother. At dito, nakadikit din ang pangalan ni Zaldico. Tignan nyo yung date. October 31, 2023. Nakita nyo? Ang sabi ng ating Puting Ahas, bangag version, naghiwala yung negosyanteng si Francis Chua at Mrs. niya. Ito nga si Sheena. Pero actually, hindi Mrs. yung partner niya. Hindi sila kasal ni Sheena. Umalis ng bansa si Mrs. dala yung mga anak. Dahil lango, okay, sa pulburon, okay, at alak, right? Naku, lango sa pulburon, okay? Ginamit niya ang Avengers led by Thor at ilang tiwaling opisyal ng ISAF na isagawa ang unauthorized and unofficial extraction ng mga anak sa Turkey gamit ang ilang dorobong opisyal ng agents ng ISAF. Alam nyo na to, in-expose ko na ito mga kababayan, nakasabwat ang Marcos administration, si Lisa Tanas. Kaya humiling ng 2 more weeks si Bianca at Thor dahil yung papalit na hepe na si Teofilo ay hindi sang-ayon sa ganitong sistema. Right? Pinapaliwanag ng Puting Ahas na ang grupong Avengers are causing so much demoralization among junior officers dahil nagsusumigaw ang korupsyon. Influence peddling at pagyayabang ng mga ito nakailam sila nagre-report at hindi kay Kuting. Ito yung tinatawag pa nating Kuting si Bangag. Alright. So pinapaliwanag dito ng ating Puting Ahas kung ano yung nasa likod ng story nung pinresent ko sa inyong noon na hindi pa natin mabuo yung puzzle, ang boses ni Social Secretary Bianca Zubel. Alright? Social Secretary ni Bangag. Yung voice messages, ito. I think nandito. Bianca Zubel. Ito yung pinapaliwanag ng ating Puting Ahas dito sa message na ito, ha? Para pakarinig lang natin sa inyo. Bianca Zubel, hanapin natin. Okay, Lisa Tanas, ito yon. Liz, hi. Sorry to bother you, but I just got a call from Thor, and they're a bit concerned because they've gotten an order now that the chief of ISAP is supposed to be changed by Tuesday, and there are people that are out to do some extraction.
if it's possible to just keep the ISAP as is daw para hindi magulo yung extraction kasi 2 weeks pa yata or something like that. Or please call Thor. I might be saying the wrong things, but Thor needs some needs help from you. Thank you. Okay. So dito, noong October 31, dahil pinresent ko yung boses ni Bianca Zobel, ito ang paliwanag ng ating puting ahas. Sabi niyo dito, ang istorya sa likod ng tawag ni Social Secretary kay BA, kay babaeng ahas, kay Lisa Tanas, diba yan ang mga pangalan niya eh. Ang hiling ng ISAF ay huwag muna galawin ni Lisa Tanas ang pagpapalit ng mga opisyales sa ISAF. Dahil kung hindi, magkakagulo ang extraction sa Turkey. Okay? At matutunugan ng mga otoridad doon na illegal ang operations ng mga intelligence agents ng Philippines sa Turkey. Ngayon, mga pagkakapalangga, ito yung nilalaman. Tapos dito sa ilalim na to, ngayon, kaya nga tinatanong natin noong October 31 pa lang, hindi ba kayo naaalarma o natatakot sa ginagawang pang-aabuso ng bangag na administrasyon sa kapangyarihan na kaya nilang magpakidnap ng bata, smuggling at kung ano pa. Sabi pa nga dito ng ating puting ahas, kahit private na tao dahil kaibigan, nila Lisa Tanas, ay nagagamit ang mga government resources ng Pilipinas, ng ating bansa. So, ano na lang ang hindi nila kayang gawin? Alright? Ano na lang ang hindi kayang gawin ng mga bangag na itong mga kongresista na to, ng mga senador na mga tiwali? Okay? Over time, itong expose natin, patungkol nga dito sa extraction na ito, lumabas, nakasabwat pa sa kidnapping, nag-facilitate pa itong Chief of Staff ni Sandro Marcos na si Yeye Vivas. Dahil binasa ko sa inyo yung text messages ni Yeye Vivas at ni Francis Lloyd Chua, okay, patungkol dun sa meeting nila with Lisa Tanas para gawin nila yung pag-extract o pagdukot sa mga bata. Dugtong-dugtong ito. Kaya talagang lubog na lubog kayo. Then dito sa pinakahuli, ang sabi dito, ito basahin ninyo. Okay? Ang dami, Ito basahin ninyo. Yan ang paliwanag sa ilalim. According to our source, ang nasabing Francis Chua is age 40-ish and a contractor. Okay? Contractor din si Francis Lloyd Chua. In-expose siya ni Sheena Makapinig. Ipatawag din yan. Okay, grabe. Ang dami ding mga companies niyan na mismo yung dati niyang partner, okay, pinresent sa authority ng Belgium, kaya sila nabigyan ng protection dahil kasabwat ni Lisa Tanas, si Francis Lloyd Chua, na kontraktor din sa gobyerno. Okay? Hindi ko pa lang na-check kung ano yung mga i-review ko lang yung mga information dito sa sa phone ko. May mga hawak din na mga kumpanya itong si Francis Lloyd Chua at kumikita din ng maybe billions of pesos. Kasi dito mga kababayan, sa huling message na ito, pakinggan nyo to. Okay? Dali. Ang sabi dito, ang nasabing Francis Chua is age 40-ish and a contractor. Bata ni Tambaloslos. At siya ang naawardan ng kontrata para gawin ang Tacloban Airport. Kasabwat rin ito ni Congressman Zaldico, chair ng Appropriations Committee. Kaya mga palangga, bakit ayaw nila ipatawag si Zaldico? At itong mga expose na to, kadahilan ng ako ay kinasuhan ni Zaldico at ng kanyang asawang si Mylene Ko. Ang reason naman ng pagkaso sa akin ni Mylene Ko, dahil mayroon akong informante din na nagbigay sa atin ng information na bumili sila ng bahay sa Paris, nagpasara sila ng mga ng boutique,
yung lavish lifestyle nila. At according to my source, etong si Mylene ko, na asawa ni Zaldico, ang koleksyon ng Hermes ay sobrang gara. Diba? Ito yung dahilan. Kaya, kinasuhan nila ako ng defamatory. Kaya bago pa nagdadakdak din sa Kongreso at Senado, meron munang isang maharlika na nagdadakdak at tumutuligsa sa mga kontraktor na ito. Mga illegal na kontraktor. Nakita nyo? Ang dami kong in-expose. Sabi ko ito, grabe ang kahayupan nila. Okay. Ang dami kong breaking news nung nakaraang taon na in-expose ko sa inyo. Oh, tignan nga natin ito. Oh, oh my God. Kaya kawawa talaga kayo. May in-expose din ako sa inyo. Ayon sa ating puting ahas, tungkol dati sa Marina. Okay? Yusek Elmer Sarmiento, inagaw ang Marina, utos daw ni Bangag. Pinag-resign ang Marina Administrator, utos umano ni PBBM, ni Bagag. Ang katotohanan ay si Lisa Araneta Marcos, Lisa Tanas, through PMS, Secretary Elaine Masukat, kinausap nung birthday ni Bersamin, si Elmer Sarmiento. Royal Cargo Logistics and Irish Shipping, mga pag-aari ni Sarmiento. Kasabwat at kasindikato nitong si Sarmiento ang isang negosyante na si Lucio Lim, isang ship owner, at nabanggit din sa isang smuggler na pinatawag ni Congressman Swansing kasama si Michael Ma. Alam mo, ang dami nito alam mo, itong telepono kong ito, puro lahat ito, sumasabog ang expose ko dito na sinabi ko sa inyo in the past. Nakakapagod, nakakalula itong mga in-expose natin. Then another thing, hanap pa tayo. Okay. Okay, tingnan natin ito ha.